Sa ating huling pag-aaral mga kapatid, tinalakay po natin ang narrative and story tungkol po sa Samaritana. Dito ho natin nakita that nung ipinakilala ni Jesucristo ang kanyang sarili bilang Mesiyas, ang sabi po ng Biblia, biglang umalis ang babae at ipinamalita kung sino itong Jesus sa kanyang bayan. Kung saan, ang sabi po ng ating Panginoon Jesucristo, kung itataas po natin ang basa sa talatang 29, sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas na tinatawag ding Kristo. At pagdating niya, ipapaliwanag niya sa amin ang lahat ng bagay. Sinabi ni Jesus sa kanya, akong nagsasalita sa iyo ngayon ang tinutukoy mo. At nung ang babae po ay biglang umalis upang ipamalita sa kanyang bayan na nandito na nga ang Mesiyas, ang rason kung bakit po niya sinabi narito na po ang Mesiyas ay dahil ang kanyang buhay ay binulgar ng ating Panginoon. Siya po ay namumuhay po sa isang hindi matuwid na pamumuhay. Matter of fact, siya po ay maaaring nangangalunya o may kinakasama isang lalaki na hindi naman po niya talagang asawa. Kung saan sinabi na ating Panginoon, tunay nga, babae, ang iyong sinasabi. Sapagkat yung kinakasama mo ngayon ay hindi mo talaga tunay na asawa, kundi 5 na ang naging iyong mga asawa. At dahil po dito, kitang-kita ho natin na nagkaroon po siya ng conviction. Nalaman po niya na binulgar ni Kristo ang kanyang buong pagkatao. At nung maipakilala po ni Jesus na siya nga ang Mesiyas, ang sabi po ng Biblia, iniwan po niya ang kanyang jar of water. Bumalik sa kanyang bayan at ipinangaral po sa mga tao, narito na ang Mesiyas, sapagkat sinabi niya ang lahat tungkol sa akin at sa aking buhay. Kaya ang naging resulta po nito mga kapatid, ayon po sa 39, maraming Samaritano sa bayang iyon ang sumampalataya kay Jesus. Dahil sa sinabi ng babae na alam ni Jesus ang lahat ng ginawa niya. Now, bago ho natin ipagpatuloy po ang ating pag-aaral, maaari that tanungin po ng mga ilan that were not here, ano po ba ang paniniwala ng mga Samaritano? Kagaya po na ating mga napag-aralan po noon, ang mga Hudyo at ang mga Samaritano ay hindi naniniwala sa mga ilang bagay pagdating po sa pagsamba sa Diyos. Halimbawa, sa mga Samaritano, ang kanilang pagsamba ay nasa lugar lamang ng Mount Gerizim. At ang Mount Gerizim ay nasa lugar po ng Shechem or Sychar, kung saan ito po ay parte ng mga regions of Samaria. Habang sa mga Hudyo, ang place of worship lamang ay nasa Jerusalem. Subalit, bakit po nagkakaiba ang kanilang lugar ng pagsamba? Dahil sa kanilang pagkakaintindi kung ano yung dapat tanggapin bilang salita ng Diyos sa Biblia. Para po sa mga Samaritano, Genesis hanggang Deuteronomio lamang ang kanilang tinatanggap. Pero from Joshua hanggang Malakias, hindi po nila tinatanggap po ito. Subalit pagdating po sa mga Hudyo, from Genesis hanggang Malakias, tinatanggap po nila bilang ang salita ng Diyos. Kaya nagkakaroon po sila ng debate of the right place of worship. Pero dahil na nga po sinabi ni Kristo, there will be a coming time na hindi na po sa Samaria at hindi na rin po sa Jerusalem ang lugar ng pagsamba, kundi sa Espiritu at katotohanan. At dahil po dito, kitang-kita ho natin that the first Gentile worshipers in the Gospel of John ay yung mga Samaritano. When Jesus says, there will be a coming time where the true worshipers ay hahanapin ng Diyos Ama, the true worshipers na binabagit in this chapter, buot pa ho sa mga alagad ni Kristo, ay mga Hentil. And that is profound. And why is that profound? Dahil para po sa teolohihan ng mga Hudyo, the true worshipers must belong in Jerusalem. They must come from Abraham. They must come from Israel. And yet, kung sino pa yung unang binigyan ng kasunduan, Torah at kautusan, sila pa yung huling tumanggap kay Kristo. At yung mga itinuring huli sa pananaw ng mga Hudyo, yung mga itinuring madumi sa pananaw ng Hudyo,
sila pa yung mga nangunang sumamba sa isang Mesiyas. Now, yung mga Samaritano, meron po silang Mesiyas. Pero ang kanilang Mesiyas ay hindi tinatawag Meshiach sa Hebreo, which means Messiah. Kundi para sa kanila, ang tawag ng kanilang Mesiyas ay Taheb. At kapag dumating ang Taheb, ipapakita niya at ipapaliwanag niya ang lahat ng bagay sa kanyang mamamayan. Kaya nung binulgar ni Jesus ang pagkatao po ng babae, yan po ay isang katibayan na dumating na ang Taheb. Dahil sino naman po ang makakaalam ng kanyang buhay in great detail? Kaya itong Taheb, this Messiah, na walang iba kundi si Kristo nung siya'y dumating and gave the woman eternal life by preaching the living waters. Ang sabi po na salita po ng Diyos, siya at ang kanyang bayan ay sumampalataya kay Jesus, signifying that the Gentiles have been brought salvation. At sila yung binabanggit in this chapter as worshipers in spirit and in truth. Bukod pa ho dito, sa talatang 40, tignan niyo po ang nakalagay. Kaya pagdating ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na manatili muna siya roon. Now, sa unang pagbasa, maaari kapag binasa po natin yung section po nito mula po sa talatang 39 hanggang 42, maaari we just pass through this text but not really look into its meaning. And that is, ano po ba ang ibig sabihin na ninais ng mga Samaritano na manatili muna si Kristo sa kanila ng 2 araw? Now, we must be reminded, yung mga Samaritano na humingi po ng request kay Kristo na manatili po sa kanila ng 2 days ay hindi hindi mananampalataya. Kundi they are the same Samaritans of verse 39 na sumampalataya sa sinabi ng babae. So anong ibig sabihin po nun? Ito po ay nagtuturo sa atin ng magandang aral. Ang isang taong na tunay na sumampalataya kay Jesus ay hindi lamang titigil sa isang kalagayan na hindi po niya nanaisin na dumago sa kaalaman tungkol sa kanyang Panginoon. Now what does that mean? Maraming tao sa ating mundo kapag sinabi po nila, naniniwala naman po ako sa Diyos, hanggang dun lang. Pero wala po silang nais na lumalim ang kanilang kaalaman tungkol sa tagapagligtas na nagligtas sa kanilang kaluluwa. Sapat sa kanila na sumampalataya na lang. Sapat sa kanila na umaten na lamang. Sapat sa kanila na makinig lang. Pero yung lumalim, makipag-ugnayan, at makilala pa ang Diyos, wala sa kanilang puso. At maaari nauuwi po ito sa 2 kampo. Mga tunay sila na Kristiyano, pero kulang sa kaalaman. O maaari, hindi talaga nila nauunawaan ang ibig sabihin ng salitang sumampalataya. Dito, pinapakita po sa atin ng Diyos yung bunga ng kaligtasan. Hindi lamang sumampalataya ang mga Samaritano, pero hinahanap nila ang salita ni Kristo. Kasi sabi ho dito, pagdating ng mga Samaritano, hiniling nila na manatili muna siya roon. Now, yung salitang hiniling is a very strong word na ginamit po dito. It has the meaning of to urge, to make a strong request. Kumbaga sa ating mga pagtitipon, kapag may nagsabi, kapatid, aalis muna ako. And then ang sagot natin, kapatid, wag muna. Wag ka muna umalis, dito ka na muna. You're urging them. Yan ang ekspresyon na ginamit po dito. It is not yung, wag kang muna aalis, dito ka na lang muna. Hindi ganon. Kumbaga parang nagmamakaawa. There's a strong expression. Manatili po kayo dito. Manatili po kayo dito. And make it 2 days. Why? Because when a person gets saved, they want to know more about their Savior. Marami mga katanungan sa ating buhay na maaari hindi natin alam ang sagot. Pero kung susuriin natin ang salita ni Kristo, matatagpuan po natin ang ating mga hinahanap, mga kapatid.
Dahil bilang mga hindi mananampalataya sa unang stage ng hindi pagiging mananampalataya, hinahanap natin ang kaligtasan. Hinahanap po natin ang kapayapaan. And once makita ho natin ang kaligtasan at kapayapaan, ano po yung susunod na hakbang? I want to know more about Jesus. Now that I've seen and have experienced salvation, I want to know more about Christ. At yan ang kagandahan po na nakikita ho natin. Pero alam niyo po mga kapatid, hindi lang po ang mga Samaritano ay may ganitong klaseng bunga in the Gospels. Pati na rin po yung mga taong na possess dati ng masamang espiritu. Basahin nga po natin ang Lucas Kapitulo 8. Dito po tayo in the Gospel of Luke chapter 8. Talatang 38 hanggang 39. Luke chapter 8, verses 38 to 39. Ito po ay tungkol sa isang lalaki na pinalaya po ng Diyos mula po sa demon possession. Sabi po dito sa 38, nakiusap sa kanya ang lalaking gumaling na isama siya. Pero hindi pumayag si Jesus. Sinabi niya, umuwi ka na sa inyo at sabihin mo sa kanila ang ginagawa sa iyo ng Diyos. Umuwi nga ang lalaki at ipinamalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ni Jesus. So notice this. Ano po ang pinagkaiba po ng lalaki na pinalaya mula from demon possession sa mga ibang tao na pinagaling po ni Kristo? Well, here's one example. Sa mga lepers na pinagaling po ni Kristo, hindi sila nanatili kay Kristo, kundi pagkatapos sila gumaling, umalis po sila agad. Isa lang ang bumalik. Dito sa Lucas 8, meron sinaniban po ng masamang espiritu at nung siya'y napalaya, ang sabi ng Biblia, hindi siya agad umalis, kundi nagkaroon po siya ng nais kung pwede siyang sumama kay Jesus. He wants to be with Jesus. At yan po ang bunga ng kaligtasan. When you receive forgiveness of sins, when you experience salvation, lalo mong hahanapin si Kristo. Magugutom ka para kay Kristo. Mauuhaw ka para kay Kristo. At lalo mo siyang nais makilala. Kaya nga ibinigay po ang Biblia, mga kapatid. Dahil ang Biblia ay hindi lang po nagdadagdag po ng kaalaman sa teolohiya o sa doktrina, kundi ito ay nagbibigay ho sa atin ng kaalaman kung paano paglingkuran ang Panginoong Jesus. Kung sino ho siya. Kung ano yung ginawa po niya sa krus para sa atin. At kung ano po yung mga opisina na kanyang hinahawak at tinataglay. Kaya kagaya po ng sinaniban po ng masamang espiritu, kagaya po ng Samaritano, at kagaya din po ng mga alagad ni Juan, dati, kagaya po nila Juan, Andres, at yung mga iba pa, sumunod sila kay Kristo because they wanted to know more. Lastly, in John chapter 1, if you turn with me, John chapter 1, verse 39. John chapter 1, verse 39. Ito rin po ay nangyari to the early disciples. Let's read verse 37 para mas buo. John 1, verse 37. Sabi po dito, nang marinig iyon na dalawang tagasunod ni Juan, sinundan nila si Jesus. Dumingon si Jesus at nakita silang sumusunod. Kaya tinanong niya sila, ano ang kailangan ninyo? Sumagot sila, Rabbi, saan po kayo nakatira? Ang ibig sabihin ng Rabbi ay guro. Sinabi sa kanila ni Jesus, hali kayo at makikita ninyo. Kaya sumama ang dalawa at nakita nila ang tinutuluyan niya. Bandang 4:00 na noon ng hapon, kaya doon na sila nagpalipas ng gabi. So, ano po yung pattern na nakikita po natin sa Biblia? Kapag natagpuan ng isang tao ang Panginoong Jesus, ang nais po nila is to be with Christ longer. Kaya nga, ang pinakahuling kahilingan po ni John the Beloved sa Book of Revelation is, Lord Jesus, bumalik na po kayo. Lord, come quickly.
Now that is a question of examination na kailangan tanongin sa ating mga sarili. Do you want to know Christ? Nais niyo po ba dumalim sa Panginoong Jesus? Nais niyo po ba makilala ang Panginoong Jesus? O kontento ka na sa iyong kaalaman sa Biblia? Kagaya ng mga Samaritano, may teolohiya ho sila. Meron silang doktrina. At nung makilala po nila ang Panginoon, hindi lang po natapos doon. Lalo po nilang gustong lumalim sa salita ng Diyos. Na totoo, ang bawat tao ay binigyan ng kakayahan na abot lamang sa biyaya na binibigay po ng Diyos para sa kanila. Pero hindi nangangahulugan na porket hindi lahat ay tinawag na maging guro o lahat ay hindi tinawag na maging mga technical na eskolar, nangangahulugan, hindi na tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Kundi ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, kung ano man aspeto o anggulo ng ating pag-aaral, lahat po yan ay patungo pa rin kay Kristo. So how is our focus of heart in studying, what is the basis of that? Ano po yung pundasyon po nun? Well, kung ang rason po lang kung bakit natin binabasa ang Biblia para lang masabi, check mark, nabasa ko na today, mali yun. The reason why you want to spend time with God ay hindi lang para may ma-share ka sa mga gawain o may maibahagi ka lamang sa iyong mga asawa o mga anak, kundi in your own personal life, I want to know Jesus. Yan ang ninais po ni Pablo. He wanted to be with Christ. He wanted to remain with Christ. Kasi sinabi po niya, for me to live is Christ and to die is gain. Nais po niya maipamuhay ang kanyang mga natutunan kay Kristo. Pero hindi lang ho yun. Sabi po niya, itinuring ko ang lahat ng bagay bilang madumi at basura upang makilala ko lang ang Panginoon. Yan ang bunga ng kaligtasan. Kapag sumasa atin ang buhay na walang hanggan, nagkakaroon po tayo ng nais. Mapa-Genesis, mapa-Exodus, o sa mga ibang mga aklat sa Lumang Tipan o sa Bagong Tipan, kahit anong aklat pabasahin mo, your desire is, gusto kong makilala ang Panginoon. Nais ko pong makilala ang Panginoon. Sa gayon, mga kapatid, kung babalikan po natin on John chapter 4, dito po tayo sa John chapter 4. Now, just to remind us, 2 araw na natili si Kristo sa kanila. Verse 41. Verse 41. Dahil sa pangangaral niya, marami pa sa kanila ang sumampalataya. And because of His words, many more became believers. Now here's what's interesting. Sa ating modernong henerasyon, ano po ba ang qualification para maging mananampalataya? Well, in our modern generation, upang maging mananampalataya simply means umattend ka lamang sa simbahan and boom, mananampalataya ka na. Or for others, basta maisulat mo lang ang pangalan mo sa membership form, mananampalataya ka na. Or kapag kilala po nila ang pangalan, hindi yung persona, kundi yung pangalan ni Jesus, mananampalataya ka na. Pero dito sa Biblia, nagiging mananampalataya ang isang tao kapag ang salita ni Kristo ay tinanggap. At hanggat hindi tinatanggap ng isang tao ang ebanghelyo ni Kristo, kahit lumaki po siya sa simbahan, kahit umattend pa siya ng simbahan, kahit magtumulong o magbigay po siya ng malaking amount sa simbahan, hindi pa rin po yung katibayan na siya'y isang mananampalataya. Ang sabi po ng Biblia, dahil sa pangangaral ni Kristo, sumampalataya ang mga ito. Na literally, because of His word, they became believers. Now, taka lang. Di ba kanina, nangaral yung babae sa mga tao at sumampalataya din po sila? Totoo. Pero makikita ho natin, ang patotoo ho natin is not enough to bring a person to Christ. Ang ating testimony is not enough to bring a person to Christ. And how do we know that? Verse 42.
Sinabi ng mga tao sa babae, sumasampalataya kami ngayon, hindi lang dahil sa sinabi mo sa amin ang tungkol sa Kanya, kundi dahil sa nanarinig namin mismo sa Kanya. At alam naming siya nga ang tagapagligtas ng mundo. Maraming tao na pupunta sa church dahil po sa patotoo ng tao. Halimbawa, pinagaling po ako ng Diyos from a tumor. Pinagaling po ako ng Diyos from cancer. Pinagpala po ako ng Diyos financially. Ngayon, marami umaattend sa church dahil, wow, ang ganda ng patotoo. Kung kaya ng Diyos gawin yun sa taong yan, kaya din ng Diyos na gawin niya para sa akin. Sasama na ako sa church. Or halimbawa, alam mo, sa church namin, ang daming himala na nangyayari. Ang daming gumagaling. Ganun ba? Sige, sasama na rin ako dyan. Now, is it wrong? It depends. Depende. Because we know that in the Gospels, kaya nagdadayuan po yung mga tao is because may narinig po sila that there is a Jesus who is a healing worker and miracle worker. Pero kinorek po ni Kristo ang kanilang motibo. Hindi dapat yung tinapay ang hinahanap ninyo. Hindi dapat na sumampalataya kayo sa akin dahil lang sa mga himala na ginagawa ko, kundi dapat makilala ninyo na lubusan kung sino talaga ako. Pero maraming ganyan. When you ask them the gospel, they don't know. Now, there are several reasons why hindi nalalaman ng taong ebanghelyo. Maari ang termino, hindi nila alam, pero yung gawa ni Kristo, alam nila. So there's no problem with that. Para naman sa iba, the reason why they don't know the gospel is because hindi ipinaliwanag sa kanila kung anong ebanghelyo in the church. Ang ipinaliwanag lang sa kanila, have faith in God. Hanggang doon na lang. Nothing's impossible with God. Hanggang doon na lang. Pero yung death, burial, resurrection ni Kristo, wala roon. And hence, kapag tinanong sila, what is the gospel? Hindi ko alam. Dito mga kapatid, ang aral na binibigay sa atin ni Juan is that mismo yung mga tao ay nagpatotoo na ang patotoo ng babae ay hindi sapat. Bakit po ba tayo sumasampalataya kay Kristo? Kasi may naramdaman ako . Tumaas ang aking balahibo. Then you don't have the gospel. Bakit ka sumasampalataya kay Kristo? Dahil pinagaling niya ako sa aking sakit karamdaman. That's great, but that is not the gospel. Bakit ka sumasampalataya? Kagaya po ng mga Samaritano, hindi kami sumasampalataya lamang dahil sa sinabi mo, kundi narinig namin mismo at nalaman namin mismo na siya nga ang tagapagligtas. So dito po pasok yung pangangaral ni Pablo, faith comes by hearing, and the hearing of the words of Christ. You cannot receive salvation lamang dahil sa patotoo ko. Nang ibig sabihin, alam mo, dating ganito ako, dating ganyan ako, pero hindi na ako ganyan dahil umaattend na ako sa church . That's not the gospel. Dati manginginom ako, pero ngayon tinigil ko na. Maganda yun, pero that's not the gospel. Malaman man ng tao ang patotoo mo o hindi, ang pinaka-importante po dito kung bakit tayo sumasampalataya ay dahil ikaw mismo nakatitiyak that this is in fact Jesus, the Savior of the world. Tayo po ba mga kapatid nakatitiyak na kaya ka sumampalataya ay dahil mismo sa iyong sarili you have experienced Christ? O dahil lamang nandito ka sa church ngayon dahil sa kwento ng iba? Pero ikaw mismo hindi mo talaga alam. Yun ang nakakaawa. Ang nakakaawa ay hindi yung walang makain. Ang nakakaawa ay hindi yung mga taong homeless. Ang nakakaawa mga kapatid ay yung mga taong walang trabaho. Hindi ho yun ang mga nakakaawa.
Ayon po sa Biblia, ang pinakanakaawa sa lahat ay yung mga taong hindi nila kilala si Jesus. On a human level, kawawa talaga yung mga walang makain. On a human level, kawawa talaga yung mga walang trabaho. Ang kawawa talaga yung mga taong, we could say, who are unfortunate when it comes to certain things. Pero on a human level, hanggang dun lang. But from God's point of view, ang pinakakawawa sa lahat ay yung mga taong walang Kristo. And yung sinabi ng mga Samaritano, naniniwala kami sa sinabi mo that sinabi nitong Jesus na alam niya ang lahat ng bagay, pero hindi pa rin sapat yun eh. We are convinced in ourselves. Hindi po pwede kaya ako naging Kristiyano dahil sinama ko ng asawa ko sa church. Now, maari maging instrumento po yun, pero iba yung pag-attend sa personal salvation. Kapag tinanong ka, paano mo nakilala si Jesus? Tanungin mo na lang si Mister. Tanungin mo na lang si Mrs. Hindi ho, mga kapatid. Ang kaligtasan ay hindi dinadaan sa pamilya. Ang kaligtasan is not a family thing. Ang kaligtasan is individual. Bakit ka sumasampalataya kay Kristo? Why? Yan ang naging dating sa mga Samaritano. No wonder why they wanted Jesus to stay with them for 2 days. Kasi kung sapat na yung patotoo ng tao there's no need for Jesus to be there. Pero marami pa silang nais alamin. At yan ang nangyari dito. Dahil hindi sila naging kontento sa patotoo ng tao, they wanted to know the Christ. They wanted to know the gospel. Kaya hindi po pwede natin sabihin sa mga tao, alam mo, napakabuti ng Diyos, pinagaling niya ako, therefore, alam mo, sumama ka na sa church. Or, alam mo, God answered my prayer the other day, sumama ka na sa amin. That's not the gospel. Matter of fact, that will do more harm to people than good. Dahil sa kanilang pagkakaintindi, ganito palang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Basta naniwala lang ako sa patotoo ng tao, sa ginawa ng Diyos sa isang tao, pinagaling siya, pinagpala siya, pero hanggat hindi mo ipinapaliwanag kung bakit naipako si Kristo sa krus, at kung sino tayo sa harapan ng isang banal at makapangyarihang Diyos, hindi natin matatamo ang kaligtasan. Kaya nga, mapamatanda o bata, ano ang dapat maipangaro sa kanila? Hindi dapat have faith in God lang. Hindi dapat manalangin ka lang sa Diyos. Kundi, kilalanin mo si Kristo. Dahil hindi obligado ang Diyos na sagutin ang panalangin ng mga hindi pa nagsisisi at sumasampalataya sa Kanya. Tatandaan ho natin yun, mga kapatid. Hindi obligado ang Diyos na pakinggan o sagutin ang panalangin ng mga taong tinuturing po ng Biblia, kaaway ng Diyos. Pero hindi nangangahulugan porket hindi sila na kay Kristo, hindi sasagutin ng Diyos ang kanilang panalangin. Depende po ito sa layunin ng Diyos at ng Kanyang plano. Gayunpaman, even if we encourage people to pray, if I were to encourage an unbeliever to pray, it would be this: hiling mo sa Panginoon na mabuksan ang iyong puso at isipan, na makilala mo kung sino si Jesus. Dahil habang nasa estado ka na malayo ang buhay mo sa Diyos, nasa ilalim ka ng Kanyang galit at poot. Pero ito ang maganda balita. Here is the Jesus who is the Savior of the world. At yun ang naging impact sa mga tao. Now, hindi ibinigay po ng Biblia in the book of John yung mga detalye kung ano po yung mga napag-usapan nila Kristo at ng mga Samaritano habang nandun po siya for 2 days. Walang binabanggit po na detalye. Subalit, there are some implications na maaari kung bakit ito ang lumabas sa bibig ng mga Samaritano. Look at verse 42. Alam naming siya nga ang tagapagligtas
ng mundo. Now, kung pag-aaralan ho natin ang doktrina at teolohiya ng mga Samaritano, there are a few things. Number one, ang mga tinatanggap lang po nila na aklat bilang salita ng Diyos is from Genesis hanggang Deuteronomy. Hanggang dun lang. Pangalawa, sa kanilang doktrina, wala sa kanilang doktrina na kapag dumating ang Mesiyas, siya'y may hawak na opisina bilang tagapagligtas. Ang doktrina ng mga Samaritano, kapag dumating ang Taheb o Mesiyas, ibabalik po niya lahat ng nawala. Pero yung kaligtasan, walang binabanggit sa kanilang teolohiya. So ngayon, ang tanong po dito, kung wala sa kanilang vocabulary or doctrine or theology that the Messiah is the Savior of the world, ang tanong po dito, saan nila napulot yun? Where did they get that from? Kasi kung hihimayin po natin on Genesis at Deuteronomio, saan natin mababasa in Genesis and Deuteronomy yung salitang ang Mesiyas ang tagapagligtas ng mundo? Specifically, wala tayong mababasa. The closest we have is Deuteronomy 18, kung saan mismo may manggagaling isang propeta mula sa iyong angkan at sasabihin niya at gagawin niya ang lahat ng aking kalooban. Pero yung prinsipyo of salvation ay wala doon. So where did they get that idea na ito na nga ang Savior of the world? And it goes back doon sa binabanggit po kanina ng Biblia na natili si Kristo ng 2 araw sa kanila. Na sa madaling salita, maaari hindi lamang pinaliwanag ni Kristo ang kahulugan ng Genesis, ang kahulugan ng Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, kundi ang lahat ng kasulatan. Dahil maraming pwede mapag-aralan sa 2 araw. Lalo na kung ang tagapagturo mo ay si Jesus. So bakit ito ang lumabas ng kanilang bibig? Is because maaari, nung nangangaraw si Kristo, He was taking them through the Scriptures. Now, did He have a physical scroll? Walang binabanggit. But does Jesus need a scroll? Not necessarily. Dahil siya ang salita eh. Puspos siya ng banal na Espiritu. Kapag nangaraw si Kristo, nagturo si Kristo, hindi lang po ito puwapaso sa tenga at labas sa kabila, kundi bumabaon sa puso at isipan ng tao. At yan ang nagagawa ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi lang sa husay ng pananalita ang kailangan ng mga Kristiyano. Kapag sila'y nagbabahagi, kailangan natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dahil ang ating mga salita, ang ating patotoo is not enough. Kailangan natin ang patotoo ng banal na Espiritu na magpapatotoo sa puso, isipan ng mga makikinig. Na kahit ho, na mag-aral ho tayo na mag-aral. Kahit na magkaroon ka pa ng mga degrees, o natapos ka man sa theological seminary or Bible college, hanggat wala doon ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, walang mangyayari. Yun yung sinasabi po ng Biblia, we need the power and the anointing of the Spirit of God. Yun ang sinasabi ni Kristo, for the Spirit of the Lord has anointed me to preach the gospel. Nung nangaral ang babae, there was an effect. Sumama yung mga tao. Pero nung nangaral si Kristo, lalong dumami ang sumampalataya. At nagkaroon po sila ng gutom at uhaw sa kanyang pangangaral. So the question is, mga kapatid, how come they came to that understanding that Jesus was the Savior? Now, if this assessment is correct, Jesus must have taken them into the book of Isaiah. Basahin po natin ang Isaiah 43. Isaiah chapter 43. Kung tama nga that Jesus took them throughout the Scriptures, Isaiah 43, tignan niyo po ang nakalagay po dito sa Isaiah 43, talatang 3. Isaiah 43, verse 3, and look at what it says here. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel, na iyong tagapagligtas.
ibibigay ko sa ibang bansa ang Egypto at Ethiopia at ang Seba bilang kapalit mo. Ngayon, kung ibababa po natin ang basa sa talatang 11, tignan niyo po ang nakalagay. Ako lang ang Panginoon at maliban sa akin ay wala ng iba pang tagapagligtas. Ngayon, dito po tayo sa Isaiah chapter 45. Isaiah chapter 45. Talatang 15. Isaiah 45 verse 15. Tignan niyo po ang nakalagay dito. O Diyos at tagapagligtas ng Israel, hindi nyo ipinapakita ang iyong sarili. At sa kahulian, ibaba po natin ang basa sa talatang 21. Ibaba po natin ang basa sa 21. Isanggunin ninyo sa isa't isa at ihayag ang iyong usapin. Sino ang humula noon tungkol sa mga bagay na mangyayari? Hindi ba't ako ang Panginoon? Wala ng ibang Diyos, ako lang ang Diyos na matuwid at tagapagligtas. Now, in the Old Testament, if in fact Jesus, for those 2 days, was teaching these people more about salvation, it is profound kung bakit biglang sinabi po ng mga tao, alam namin, narinig namin, na siya nga ang tagapagligtas ng buong mundo. Pero ang tanong po dito, dahil hindi pa nabubuo at nakukumpleto ang bagong tipan, and hence, wala pa ho yung mga aklat ng bagong tipan, during this time, whenever the word Savior is used in the Old Testament, hindi po ito tumutukoy sa anghel. With the exception of the book of Judges, si Othniel, isang hukom ng Judges, was called Savior, but not in a divine sense. Pero apart from that, ang madalas na binabanggit na may titulo, tagapagligtas, ay hindi tao kundi Diyos. Now, as Jesus is taking them through the scriptures, sa unang dantaon naman, ano po ang naging paniniwala ng mga tao nung unang dantaon? Sino ang tagapagligtas ng mundo? Para sa iba, from the Greeks and Romans, ang emperador. Zeus. Mga deities, mga Diyos-Diyosan, sila ang itinuturing tagapagligtas ng buong mundo. Ngayon, ilipat po natin ang panahon. Sa ating kasalukuyan, sino po ang tagapagligtas? Para sa iba, ang simbahan. Para sa iba, pamilya. Para sa iba, ang mabubuti nilang gawa. Para sa iba, ang kanilang kaalaman. At para sa iba, ang mga tao. Pero sa Biblia, when a person has come to know Christ, they will also accept and understand that Jesus is the only Savior of the world. Now, kagabi mga kapatid, pinag-aralan ho namin kung ano po ang ibig sabihin po ng salitang kaligtasan. Kasi kapag pinag-usapan at pinag-aralan po natin ang salitang kaligtasan, maaari ito lang ang nalalaman ng tao. Ang ibig sabihin ng kaligtasan, niligtas ako ng Diyos mula sa aking kasalanan. Now, we could say, totoo at tama yun. Subalit, in the New Testament, kapag ginamit po yung salitang kaligtasan, hindi lang po ito natatapos o nalilimitahan lamang sa niligtas ka ng Diyos mula sa iyong kasalanan. Kundi maraming sanga ho ito. At sa daming sanga na meron po ang kaligtasan, saan po yan nanggagaling? Might be the question. From the Savior. And the question might be, why does the world need a Savior? At ito po ay nakatuon sa aming mga minamahal na kababayan at mga bisita na nandito po ngayon. Huwag mong iisipin, kababayan o minamahal na bisita, na sapat na ang iyong pag-attend sa church para makapasok ka sa presensya ng Diyos. Huwag mong iisipin na dahil lumaki ka sa isang nakaugalian na tradisyon o reliyon, kilala mo na ang Diyos.
Huwag mong isipin na dahil hindi ka humahamak ng iyong kapwa, ay mabuti ka ng tao. At huwag mo rin iisipin na sa pamagitan ng iyong mabubuting gawa, sapat na yon upang ikaw ay iakyat at itaas ng Diyos sa langit. Ito ang pinaka-importanting katanungan sa gaytong klaseng paksa. Kung tayo ho ay mabuti at sapat na upang makaakyat sa langit, bakit pa naparito at maipako si Kristo sa krus? Now, there is some that will say, dahil makasalanan tayo eh. Good! Tamang sagot yun. Ngayon, itoon naman natin yung katanungan sa iyo. Masamang tao ka ba? Hindi naman ho siguro. Hindi mo pa nauunawa ng Ebanghelyo. Hindi mo pa nauunawa ng pagkapako ni Kristo sa krus. Ang tanong sa iyo, kaibigan, sa tingin mo ba sa iyong sarili, mabuting tao ka ba sa harapan ng Diyos? Kung ang sagot mo ay hindi siguro, hindi naman siguro, hindi naman ako kasing sama ng iba, hindi mo pa nauunawaan ang pagkapako ni Kristo sa krus. Pero ang mga Samaritanong ito, naunawaan nila. At may dalawang elemento kung bakit po nila naunawaan. Sabi po kanina, hindi kami sumampalataya lamang daw sa sinabi mo, kundi daw sa narinig namin. That's one. And number two, at narinig namin at nalaman namin mismo sa Kanya. Hearing and knowing. Hearing and knowing. Maraming nakikinig. Pero deep down, hindi nila kinikilala or they know that they need a Savior. And that is very, very important. Hindi lahat na nakikinig ay talagang may kaalaman o tinatanggap ang kanilang napapakinggan. Kaya kapag tayo po ay nagbabahagi, again, dun sa ating mga minamahal, naniniwala ka ba masamang tao ka sa harapan ng Diyos? Now, naririnig nila na namatay si Kristo sa krus, naririnig po nila na si Kristo po ay muling nabuhay, naririnig po nila na si Kristo po ay anak ng Diyos, pero iba yung naririnig sa tinatanggap. Ngayon na narinig mo na ang Ebanghelyo, ikaw ba mismo tinatanggap mo sa iyong sarili kung ano yung ginawa ni Kristo sa krus? Hindi siya namatay para sa mabubuting tao. Namatay siya dahil napakasama natin. And that is why we need a Savior. Moreover, kung isa-stretch po natin yung salitang Savior of the world, it is actually theologically profound. Dahil kapag sinabi po natin si Kristo po ang ating tagapagligtas, what does that actually mean? Well, Jesus means He shall save His people from their sins. That's correct. But there's more. Kapag niligtas ka ng Diyos, ililipat ka niya mula sa kaharian ng kadiliman into the kingdom of light. Pangalawa, the reason why we need a Savior is dahil nasa ilalim po tayo ng kapangyarihan ng unang Adan. At hindi mo maiaalis ang sarili mo sa lumang Adan. Kailangan meron tagapagligtas na maglilipat sa inyo mula kay Adan kay Jesus. Moreover, you need a Savior on the final day of judgment. Kagaya po ng courtroom, hindi ko po sinasabi si Kristo po ay abogado in the human sense. Pero halimbawa lamang po ito sa courtroom, kung wala kang representative, kung wala kang abogado or legal aid na magtatanggol sa iyo, maliban na lang kung napakahusay at napakatalino mo to defend your case, hindi ka mananalo. You need someone to represent you. Kailangan mo na isang saksi. You need someone to defend you. Kapag humarap ka sa hukom on that day, sino ang tagapagtanggol mo? Panginoon, here's my good works. Ayon po sa Isaiah, ang ating mabubuting gawa ay parang reg na dinomihan ng isang babae during her menstrual cycle.
Pero sabi nga po ng isang mangangaral, kapag si Kristo ang naging tagapagligtas mo, sa araw ng paghuhukom, kahit na basahin po ng Diyos ang lahat na nagawa po nating kasalanan, ang pinaka-final verdict po nito ay not guilty dahil meron kang tagapagligtas. Yun ang kailangan po natin. Ang kailangan po natin ay hindi $2 million na abogado. Ang kailangan po natin is the Lord Jesus Christ, who is the Savior of the world. And when we understand what that word Savior means, kung ang ibig sabihin ng tagapagligtas is to deliver me from something, when I look at my children, when I look at my friends, when I look at the people outside, do they have a Savior? Yun ang dapat kong sabihin sa kanila. Anak, you need a Savior. Kaibigan, you need a Savior. Hindi ka maliligtas ng iyong pastor, hindi ka maliligtas ng mga kapatiran, hindi ka maliligtas ng bagong papa, hindi ka maliligtas ni Maria, hindi ka maliligtas ng Apostol Pablo o yung mga ibang apostol. Kailangan mo ng isang matuwid, ganap, malakas, walang hangganan, tagapagligtas. At yan po ay makikita mo sa persona ni Jesus. Kaya nung mapakinggan ng mga Samaritano ang pangangaral ni Jesus, dalawang bagay lang po ang sinabi nila. Narinig namin at alam namin. Bakit po nila nalaman? Sino po nagbukas ng kanilang isip? Ang Diyos. Sino ang naglagay ng salita ni Kristo sa kanilang puso upang tanggapin si Jesus? Ang Diyos. Kaya sa aming mga minamahal po dito, kung deep down, hindi mo alam kung bakit ka sumampalatay kay Kristo, today is the day of salvation. Imposible na niligtas ka ng Diyos pero hindi mo alam kung bakit mo siya tinanggap. Pero posible din na lahat ng mga sagot mo ay tama, lahat ng sagot mo is theologically correct, pero hanggat hindi mo ibinibigay ang buong buhay mo upang paglingkuran si Jesus, walang saysay yung tamang sagot. For God does not want us to be hearers only, but doers. Dahil kapag naging tagapakinig ka lang, pero not a doer of the word, dinadaya mo lang ang iyong sarili. Sa gayon, kung titignan po natin ang buod na mensahe nito, ano po ang matututunan po natin? Unang-una, ang patotoo po natin is not enough. We need to know about Christ. Number 2, salvation comes by hearing, and hearing the words of Christ. And number 3, hanggat hindi natin nalalaman o nakakatiyak sa ating mga sarili kung bakit nga natin tinatanggap si Jesus, did we really possess salvation? Kaya ang napaka-importanting katanungan nitong hapon, bakit mo tinanggap si Jesus? Dahil binigyan ka ba ng bagong trabaho? Dahil binigyan ka ng pagkain? Dahil pinagaling ka sa iyong sakit karamdaman? Dahil may nararamdaman ka na mabuti? Hindi pa rin sapat yun. Kung ang rason kung bakit tinanggap mo si Kristo ay dahil lang sa iba na nararamdaman mo, natutong kang lalo manalangin, natutong kang umattend sa church, that doesn't mean anything. Pero kung ang dahilan kung bakit tinanggap mo si Kristo ay dahil napakasama mong tao at nilabag mo ang utos ng Diyos at karapat dapat kang mahulog sa impyerno at bayaran ang lahat na nagawa mo laban sa Diyos. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos ng ito, sa pamagitan ng ikalawang persona na bumaba at nagkatawang tao, upang iligtas ka mula sa kamatayan, dahil hindi mo kayang ipamuhay o tuparin ang buong kautusan to its perfection. Kaya sumasampalataya ka sa gawa ni Jesus na siyang tumupad ng lahat ng hindi mo kayang tuparin.
At naniniwala ka na siya'y naipako, inilibing at muling nabuhay pagkalipas ng 3 araw. At ngayon ay nasa kanang kamay ng Ama at handa mo paglingkuran siya hanggang sa iyong kamatayan o hanggang sa kanyang pagbabalik. Then, kapatid, tama ang iyong pagtanggap kay Jesus. Pero hanggat hindi mo tinatanggap si Jesus the way He wants to be accepted, the way He wants to be served, the way He wants your devotion to be given to Him, bumabalik ulit tayo doon. Bakit ko nga ba tinanggap si Jesus? Kaya this afternoon, mga kapatid, ito ang mensahe ng Diyos po sa atin. Tularan po natin yung mga Samaritano na pagkatapos po nila mapakinggan ang Ebanghelyo, hindi ho sila nakontento lamang sa patotoo ng tao o tumanggap lamang ng kaligtasan, kundi nais pa nila makilala ang Diyos. Totoo, dumarating ang katamaran sa pag-aaral po ng Biblia, pero maraming dahilan po yan. Maari sa unang araw, hindi ka nagbantay. Sa second day, hindi ka na naman nagbantay. Sa third day, day 3, hindi ka na naman nagbantay. Nang ibig sabihin, sinanay mo sarili mo na maging tamad sa pag-aaral. Kaya wala ka na nais na basahin ng Biblia. Or number 2, hindi mo binabasa ang Biblia dahil hindi mo naintindihan. And there can be many reasons. Ano ba yung salin ng Biblia na ginagamit mo? Masyado ba malalim? Or may mga resources ka ba na tutulong sa iyo na lalo lumalim ang iyong pagkakaintindi? Maraming dahilan. Pero wag sana yung number 3. At ano po yun? Kontento ka lang sa pakikinig. Pero ayaw mo mismo kilalanin ng Panginoon. Kaya ho natin binabasa ang Biblia verse by verse dahil gusto kong makilala ang Panginoong Jesus. Hindi mo makikilala ang Panginoon labas sa revelation ng Diyos. Hindi tayo kagaya ng mga ibang simbahan. Makikilala mo ang Diyos sa tradisyon. Makikilala mo ang Diyos sa sinasabi ng Papa. Hindi, makikilala mo lang ang Diyos sola and tota scriptura. Scripture alone and the entirety of it. Doon mo makikilala ang Diyos. Sapagkat ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan ayon po sa verse 17 upang ang naglilingkod sa Diyos ay maging ganap. Do you want to know Christ? Mga nakakatanda, do you want to know Christ? Sa mga bata in the church, do you want to know Christ? Sa mga bisita, do you want to know Christ? Kung ang sagot ay oo, bow the knee to King Jesus. Bow the knee to King Jesus. Because if you will not today, you will on the day of judgment. Every knee shall bow, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. And that is so true sa mga mananampalataya. Pero ang mararanasan na mga ayaw tumanggap kay Kristo sa araw ng paghuhukom is not glory, but damnation. Jesus is the Savior of the world. As we pray,